ang Panginoong Isos nang siyang gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya magpapasalamat, ito ang kanyang bili, nagputol-putol. At sinabi, ito ay aking katawan. At pinagputol-putol, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. At ganyan naman sa paraang ito, ay kinuha niya ang kupa. Pagkatapos ng mga paghapunan, ay sinabi, ang kupang ito, ang siyang bagong tipan, upang dugo ang aking tipan. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom sa pag-aalas sa akin. Pagkat sa tuwing kunin ninyo ang tinapay na ito, at inuman niyo ang saro, ay inihalap niyo ang pagkamatay hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay at uminom sa saro, ang Panginoon na parang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan ng tugo ng Panginoon. Siya sa atin ang tawa kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sa kupa o sa sarili. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ay hindi kailangan ang katawan ay kumakain at uminom ang hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, ang marami sa inyo, ang mahina na ang masakit, ang mga masakit ilan ay nangamatay. Dahil po ay manalangin mga kapatid ko. Dakilang Ama na mapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang lumalang sa amin. Ang langit at lupa na aming titirahan ay sa iyo, Panginoon. Kaya po ay nandirito ang bawat sa amin sa iyo na susumikap na lumapit sa iyo sapagkat ang tao nagkasala nga at hindi nakarating sa iyo kalulatian. Ang bawat isa po sa aming Panginoon ay nandirito. At si Kristo Jesus, ang kanyang katawan ay nialay niya upang sumasagisag sa tinapay na walang libadura at ang kanyang dugo ay sumasagisag naman sa katas ng upas. Kaya aming kakanin at inumin upang muling maibsan ang mga pagkakasalang nagawa na tinubos na ngayong anak dito sa lupa ng siya'y magkatawan tao. Sa lahat po, Ama, sa iyong pagpapala at pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan na binigay mo sa amin ang lahat ng ito. Kaya aming dinadalangin ng maraming salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at kay Kristo Jesus na ang pagtas at kaalaman. Bago po tayo magbagan, ay ako po papasa ng ambagan para sa mga banal. Kaya tungkol sa mga ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo na kaya ng aking tagubilin sa Iglesia ng sa Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magpupod at magsimpan ayon sa kanyang ginagawa upang huwag nang gumawa ng ambagan sa pagpapagawa. Tayo po iaawit ng number 1 hasta number 4. When upon the new river, when upon your billow, your tempest. Ready, sing. When upon earth's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, come your many blessings, name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Come your blessings, name them one by one. Come your blessings, see what God has done. Come your blessings, name them one by one. Count your many blessings
see what God has done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is overall. After many blessings, angels will attend. Heaven comfort, thank you to your journey send. Count your blessings, take them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Ako'y manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, mga pangyarihan sa lahat. Ang bawat isa po sa amin ay nandito upang kami ay mapupot at magsimpan ayon sa aming iniginhawa ang mga biyayang ibinigay mo sa amin sa araw-araw at pagpapala na aming pinagawag sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming lakas. Ang lahat po ito ay mga pusanay, mga biyayang ipatuloy pa ang tanggapin namin sa iyo. Pagkat ibinigay mo sa amin ang lupa, naming tirahan, at lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin ay binigay mo sa amin. Sa araw-araw na ginawa mo sa amin. Mapusana ang mga biyayang ito, Ama, ay magamit po yung mga anak. Dakang ito, palaganap ng Ebanghelyo at pangangailangan ng iyong anak sa iglesyang ito. Kaya amin nadalangin at mapusana yung matanggap namin ang mga biyaya na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoon, pagkat ito ang aming buhay, ito ang aming lakas. Ang pagbibigay at pagmamahal mo sa amin, ang binigay mo sa amin, kaya po ang mismo suklian, ang pagbibigay at pagmamahal din na galing sa iyo. Ito po ang aming buhay, ito ang aming lakas. Kaya aming dalangin na maraming salamat sa aming tagapagligtas na si Christ. Aming tagapagligtas na kaalaman. Pero mga kapatid, meron po kayo katanungan? Yes po. Curious lang po ako. Para sa kabataan to, yung po sa Unsial translation, kasi sabi niyo all gold and without space. Yun po yung unsyal, ibig po sabihin ng unsyal, all capital letter. All capital ako. Tapos walang space. Walang space. Paano po siya babasahin? Wala rin hinga? Kasi po yun ay pagsulat, kasi yun po ay sinulat. At sila po, pag sila po ang babasa doon, nababasa nila. Palibasa sa atin, hindi natin kaya basahin. Kasi hindi naman sa atin yun. Kaya po nagkaroon po tayo ng Greek edition. Bible. Kaya pag makikita natin, meron tayong Greek edition, palibasa yun, hindi mababasa. So, i-edit yun ng mga Greek editor para po tayo po ay matutong magbasa ng wika. So, ang ano lang po nun, tanda lamang po natin, wala po siyang punctuation. Kaya po sa atin po, sa translation po natin, yung pong tundok, yung point po, ito, yung point. Yung kanina. Ang laki po importante ito. Malaking importante po ito. Pagdating sa meron pa po katanungan? Yes. Kasi nung nabasa natin sa paliwanag, kasunog yung lahat ng kasulatan ng Panginoon. Paano natin uli nakuha? So meron pong ilan na naging kung bakit kinabuo mo nila. So meron pong hindi naman po lahat nag-surrender. Kaya po meron po yung donatisin. Ito po yung tinalakay, isa sa tinalakay doon sa Council of Carthage. Yung tinatawag na donatisin. Yung tinatawag na donatisin po nito, may mga bishop po na sumunod po doon sa utos ng Emperador ng Roma na kung saan isinurrender po nila yung kanilang manuscript para sunugin.